Yung araw ay magde-decorate na tayo dito sa loob ng bahay. Ngayong taon ay napagdesisyonan namin na kulay red naman ang team namin. Meron ding ibang kulay para magamit naman namin yung mga decor namin noong nakaraang Pasko. Simula pa lang ng bare months ay nagsisimula na rin ako magkolekta ng mga decors. Paunti-unti nga ang bili ko dito kasi baka biglang magbago yung isip namin. Pero ayan na team red nga ang nagwagi. Ito nga at isa-isa kong sinasalansan itong mga decor para mas madali kong makita yung kailangan ko. Ito naman yung Christmas tree na gagamitin namin. Ang taas nga nito pero alam nyo ba nasa 1K plus lang iyan. Ang ganda pa ng quality at halos pareho lang ng mga nasa mall. Medyo bitin din pala itong Christmas lights namin kaya ayan itong harap lang yung lalagyan natin. Ito namang mga halaman igagamitin ko para mas maging full ang Christmas tree natin. Yung iba dito hindi ko pa nagamit noong nakaraang Pasko. Bale ganyan yung itsura niya at papaikot lang natin to sa paligid ng Christmas tree. Ito naman yung itsura nung naikabit na natin. Meron ako ditong red at gold na Christmas balls at ito naman yung next na ilalagay natin. Gold yung gamit namin noong mga nakaraang Pasko pero ayan bumili ako ng red para maiba naman. Para sa akin mas masaya tignan ngayon yung Christmas tree namin. Pass muna tayo sa aesthetic na Christmas tree ngayong taon. Bumili nga rin pala ako ng mga ribbon at gagawa na lang tayo ng mga bow. Noong nakaraan ay nagtanggal din ako ng kurtina kasi ito at meron tayong biniling bago. Red itong pinili ko para hindi puting-puti dito sa bahay. Sa totoo lang, minsan masakit din sa mata kapag puro puti na yung nakikita mo. Bale, ayan, naglagay lang ako ng sheer curtain dito sa may bandang likod tapos dito naman sa harap yung red na kurtina natin. Etong kurtina na to ay hindi blackout curtain pero napakaganda ng kulay. Gusto ko pa nga sanang palitan yung ibang kurtina namin kaya lang nanghihinaing naman ako kasi ngayong Pasko ko lang ito gagamitin. O diba ang ganda at ang saya-saya tignan itong kulay pula? Next naman ay i-setup natin itong lamesa namin. Ito yung ginamit ko last year at i-reuse lang natin. Kung gusto nyo nga nito mga mare, meron tayong link sa comment section. Nilagyan ko lang din ng mga decor tapos gumamit ako ng cable tie para hindi sila magsilaglagan. Para kapag kailangan namin tong tanggalin kapag kakain kami, madali na lang. Ito naman yung mga nabili kong candle holder. Sinet up ko na nga para meron tayong pakandila habang kumakain. Last year kasi hindi rin namin ito masyadong nagamit. Ang gaganda rin itong nabili kong kandila. Tignan nyo naman, very classic. Medyo nabitin din ako sa ribbon kaya nung isang araw ito at bumili kami sa SM. Nanood lang ako ng mga tutorial kung paano siya gawin at ayan, madali lang naman pala. O siya, bukas na lang yung part 2 mga mare at medyo mahaba-haba pa to. May mga bet nga kayo dyan, meron tayong link sa comment section.